O, ito. Meet ka muna. Para mawala problema mo. Ano to? Ayoko ng droga dito sa bahay, kaya tatapon ko to! Ano ba? Malas ko po yung nakakasama! Tay, pwede po ba tumigil na po kayo sa pagna-drugs? Pinapangaralan mo ba ako? Mga kapitbahay, tulungan mo kami! Hindi ko kayo titigil, ha? Gusto niyo ba nga ako magpatahimik sa inyo? Tay, wag! Wag! Tay! Ha? Wag! Wag! Ilang beses na ba nating narinig o nabalitaan ang mga kwento tungkol sa mga mag-asawa na napaka-romantic sa simula, pero nauuwi sa malagim at kung minsan pa'y bayolenteng hiwalayan. Naku, ganyan-ganyan itong kwento natin na totoong kwento na aming ilalahad sa inyo ngayon. Isang babae na nakatagpo ng isang tila ba'y prinsipe na kaya siyang ipagtanggol kahit kailan at kahit kanino. Yung pala, siya mismo ang mananakit dito. Hanggang saan at hanggang kailan siya magtitiis, lalo pat may kaakibat pang pagdodroga ang abusadong asawa. Paano kung pati buhay ng mga anak nila ay malagay sa peligro? Pakatutukan po hanggang sa katapusan dahil may kakaibang twist ang nakakagimbal nating suspense drama episode na pinamagatang Takas ng Mag-ina. Ayos ka. Marami kang na ano ah. Jackpot! Tawan niyo ako. Uuwi na ako. May naghihintay na pamilya sa akin. Bitawan niyo ako. Hindi ka makakauwi hanggat di kami tama sa'yo! Bitawan niyo po ako. May pamilya pong naghihintay sa akin. Baka po hinanap na nila. Ano? Sino sumipa sa akin? Ako, bakit? Si Raulo ka! Istorbo ka sa tat namin! Sige! Sige! Simula nang maipagtanggol at makilala ni Del si Ana, hindi na nito tinantanan ang dalaga at agad niya itong niligawan. At makalipas lamang ng ilang buwan, sila'y nagpakasal at nagsama na sa iisang bubong. Ana, kamusta kayo ng iyong mister noong simula? Mabait naman po siya nung una. Oo. Pagmahal, maalalahanin po. Wala naman pong problema nung una. Nagkaroon sila ng 2 anak hanggang sa... Congratulations, mahal! Naku, hindi talaga ako nagkamali sa pagpili dito sa tatay ninyo eh. Bukod sa pogi na, ayan no, nominated pa yan sa pagiging outstanding dyan sa barangay. O dahil dyan, Tay, baka pwede naman pong itaas yung baon namin. Taga, nominated pa lang ako. Bakit meron nakakapagtaas ng allowance? Sige na. Promoted ka na nga sa trabaho mo eh. Basta kayo mga bata ha, siguraduhin ninyo na mag-aaral kayo mabuti. Pangako niyo sa tatay niyo yan. Ay, opo, Lola. Idol ko po to si tatay eh. Tsaka po paglaki ko, magpupulis ako para protektahan ko yung mga tao laban sa masasama. Yan. O sige na nga, sige na. Approve na yung pagtaas ng allowance. Pero 20 pesos lang, ha? Thank you po. Kuripot naman. O Ace, paborito mo yung hita, di ba? Oh, thank you, thank you. Masarap to. Yan. Thank you. Teka, paano naman ako eh? Ako nga may paborito ng hita eh. Kailan mo pa naging paborito yung hita, mahal? Pakpak ang paborito mo, kaya eto, 2 pakpak ang ibibigay ko sa'yo. Dali, kunin mo na to. Yan ba? Yan ba ang paborito ko? Ayan. Teka muna, kukunin ko muna nga yung cake. Ay, tulungan na kita. Sige po na. Dala. Yan lang ang gawin. Pre. Oh, kan magselos. Pakalma. Ayos to ah. Ito na yung cake. Wow! Wala pa niya ako ha. Wala pa tayo pang hiwa eh. Kailan siya una nagbago? Ay po yung natuto na po siyang mag-drugs. Naging iba na po yung ugali niya. Pre.
Bumaba na memo ni boss. Suspendido ka raw habang dinidinig kaso mo. Sabi ko naman sa'yo eh, off limits yung hinuli mo. Hayop talaga yung mga yan. Del, wala ka namang kasalanan eh. Huwag kang mawalan ng pag-asa ka kasi mula pa lang ng investigasyon. Tama si Hana, pre. Ililift din nila kaso mo. Tama rin naman ginawa mo eh. Paano, pre? Una na ako. Ako na nga ang gumawa ng tama. Ha? Ako pa ang kinasuhan nila! Huwag kang mag-aalala. Out sila! Lalabasin ng katotohanan na wala kang kasalanan. Wala na! Wala na! Paano ba ako mag-a-apply ng pulis? Ha? Sinasama na sa pangalan ko! Ano, tama na maubos ang gamit natin! Mukha ako pinapakialaman! Magmula noon, dumalas na ang pagwawala ni Del. Sinasaktan ka na. Nagiging pisikal na siya. Yes po, ma'am. Ano nangyari dito? Mahal, pasensya ka na wala tayong kuryente ha. Pero huwag kang mag-alala, nakahiram na ako kay Ace. At bukas na bukas, aasikasuhin ko na maibalik yung kuryente natin. Gusto mo ba ipag-init kita ng tubig para makaligo ka? Mahirapan ka matulog niyan, mainit eh. Pambihirang buhay ito, oh. Walang kuryente, walang pagkain. Ba't nangyayari sa atin to? Ha? Dati model guard ako eh. Ngayon, wala na. Pulpul na lang ako, pulpul. Mahal, iantayin natin yung investigasyon. Alam mo, mapapatunayan nila na talagang wala kang kasalanan. Alam mo, kasalanan mo to eh. Kasalanan mo to. Kung hindi mo nilabas lahat ng pera natin sa bangko at ipinautang dun sa mga kamag-anak mo, eh di sana may pera tayo ngayon. Sana may kuryente tayo ngayon. Sana may pagkain man lang tayo ngayon. Eh, mahal, ipinagpaalam ko naman yun sa'yo, di ba? At saka pumayag ka. Eh wala na yung magagawa, tapos na yun eh. Bakit kasi hindi mo na lang ako payagang magtrabaho? Trabaho? Ano magiging trabaho mo? Ha? Nakapag-college ka ba? Ha? Sige, ano magiging trabaho mo? Katulong? GRO? Yun ang gusto mo? Wala namang magiging masama kung magiging waitress ako. O kaya masukan sa iba. Matinong trabaho yun ah. Ang importante, susolusyonan ko yung problema natin. Hindi gaya mo, puro kainom. Ayun. Siguro talagang gusto mong magtrabaho doon para makakita ka na ng ibang lalaki, ano? Para iwanan mo na ako, no? Yung magbibigay sa'yo ng luho mo. Yung magpapakain sa'yo at bubusugin ka ng mga gusto mo. Hindi ka magtatrabaho. Dapat ang trabaho mo, ha? Ang pagsilbihan ako dahil asawa mo ako. Hindi yung magsisilbi ka kung kanino. Bakit ka ba ganyan magsalita sa akin? Nay. Eh bakit? Ano bang gusto mo, ha? Nay, tay, huwag kayong mag-away. Nay. Tay, huwag niyo naman posaktan si nanay. Para lalong malimutan ang kanyang mga problema, ay tuluyan na ngang nalulong sa droga si Del. Tuluyan na rin sinira nito ang pakikitungo niya sa kanyang pamilya. Eh paano mo naman nadiskubre na siya pala ay adik na sa droga? Talagang tamang hinala na po siya lahat po eh. Pinagsisilosan niya na kahit kapatid niya po, kapatid ko, tatay po. Hoy, nangyari sa'yo? Ganyan mukha mo. Mukhang stress ka. Enrollment na naman ng mga bata eh. Ay, yung kontador ko, problema ko pa rin. Ayaw ko ba? Magbabayad na naman ako. Ang importante, balik ka sa serbisyo mo. Sabi ko naman sa'yo lulusot ka dyan sa kaso mo. Nakabalik nga.
Baon naman ako sa utang. Hirap talaga na may pamilya eh. Magastos. Alam mo, pre, kaya ako, single for life. Patikim-tikim lang. Alam mo na, sarili ko lang binubuhay ko. O, ito. Kumit ka muna. Baka mawala problema mo. Mga pambayad dito. Huwag mong problemahin yun, kaya nga libre eh. Oh? Oo. Akong bahala sa'yo. Kaya mo, pagka na-approve yung loan mo, bayaran mo na lang ako. Pautangin kita. Pantuition ng mga anak mo. Talaga? Oo, akong bahala dun. Ayos. Bayaran mo na lang ako pag-approve loan mo. The best ka talaga, pare. Walang problema. Problems go away. Ay, nako, salamat at may kuryente na tayo. At salamat din sa boss mo kasi pinabalik ka na niya. Oh, bait nga ni Chief eh. Binabigyan pa niya ako ng welcome back party. Ano to? Ano yan? Ito! Saan na ko yan? Akin yan! Akin yan. Diyos ko naman, Del. Bakit ka nagdodroga? Hindi ako nagdodroga. Adik ka ba? Hindi ako adik. Ayoko ng droga dito sa bahay, kaya tatapon ko to! Ano ba? Bakit ka pagbuka ka sa Mo ko papakialaman, ha? Yung nakikita ko pong nandiyan-jam sila. Di mo ba Kami po pinipigilan? Oh. Hindi na po siya mapigilan eh. Nagagalit na siya pag pipigilan mo. Mhm. Ikaw na po ang kalaban niya pagka gano'n. Oo. Natakot na po ako sa kanya. Tay, bakit mo kami kinukulong? May nagawa ba kaming mali? Wala nang pwedeng lumabas ng bahay na to, kundi ako lang. Tay, paano po yung pag-aaral namin? Nanggaling na ako sa eskwela nyo kahapon. Kinausap ko na sila, sinabi ko lilipat na tayo. Wala na mag-aaral sa inyo, ha? Nababaliw ka na ba? Sinisira mo buhay ng mga bata. Kami na lang ang aalis. Tay! Uy, lalaki ka. Kaya nalakas ang loob mo mang-iwan, ha? Tay, tama na. Kawawa naman si nanay. Tay! Tay, tama na po! Tandaan nyo, ha? Pag may isang umalis sa inyo dito, malilintikin kayo lahat! Hindi lang pananakit na pisikal ang natanggap ni Ana at ng mga anak nito mula kay Del. Umabot pa sa punto na ikinulong na silang mag-iina sa sarili nilang tahanan. Anong pananakit yung ginagawa niya sa'yo? Yung susuntukin niya po ako sa sikmura o kaya sasapakin niya ako. At madalas niyang gawin yan? Opo. Nay, kumain ka na. Baka magkasakit ka. Nay, bakit po ganun si tatay? Bakit parang nababaliw po siya? Ang tatay niyo. Isa na siyang adik.
na hindi ko alam kung baka nagbebenta na rin siya ng droga. Nay, hindi yan totoo yan, Nay. Hindi po adik si tatay. Nay, ba't po kayo nagsisinungaling? Marco, sana nga mali ako. Pero walang matinong tao na ikukulong yung buong pamilya niya dito. Nay, paano kaya kung iparehab na natin si tatay? Humingi po tayo ng tulong para may pagamot siya. Paano natin gagawin yun, anak? Pati yung cellphone natin kinuha niya. Nay, ano na pong gagawin natin? Makakatakas pa ba tayo dito? Wala tayong magagawa kundi manalangin na lang, anak. Tanging Diyos lang ang makakaalam kung kailan tayo makakatakas sa impyernong ito. Paano kayo kinukulong? Inampako niya ang pintuan namin para hindi kami lumabas ng bahay. Kailan niya ginagawa yon, Ana? Kapag naka-drugs po siya. Happy birthday, mahal. Ito ang regalo ko sa'yo. Ha? Temporary release from prison. Sino bang hinahanap mo rito? Ha? Siguro nandito lalaki mo, no? Tsaka ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, wala akong iba. Nahanap lang ako ng ipapasalubong para sa mga bata. Ayun mo, prutas. Sige, prutas, pwede. Ayan, saging. Paborito ng mga bata. Magkano sa lakatan? 200 ang kilo. Ano? Ang mahal naman yan. Ano may ginto ba yung saging mo? Sir? Oh, ma'am, bakit? Sir? Ano po yun, ma'am? Brad, basta. Kayo po pala yan, sir. Birthday ng misis ko kaya namamalengke kami. Ganun po ba? Oo. Napakaganda naman pala ni misis, sir. Siyempre. Ipagluluto ko nga ito ngayon ng sampalukang manok Patitikimin ko ito ng sinampalukan. Napaka-sweet naman pala sa inyo ni sir. Ipagluluto pa kayo. Oo, di ba? Sweet ako, di ba? Oo. Sweet yung asawa ko. Sige. Halika na. Luluto pa tayo. Sige, sir. Sige, Brad. Ingat ho kayo, ha? Bigyan mo nga ako ng yan. Meron ka bang sinabihan, sinumbungan, hininga ng No. tulong? Takot na takot po kasi ako. Hindi po ako nagsusumbong sa magulang ko. Oo. Pero yung pong mga ginagawa niya, alam po lahat ng ng nanay niya, ng mga kapatid niya. Paubos na itong iniinom ko, Bakit di pa bumabalik ang kapatid mo? Nasaan ba yun? Tay, hindi naman po agad makakabalik si Marco. Malayo po at nasa dulong bahay natin. Kapag yung kapatid mo na yan, di bumalik dito, Kayong dalawa, malilintikan kayo sa akin. Ang bang ginawa nitong nanay mo kanina? Ha? Pinagbalakan akong takasan ito Mabuti na lang, kilala ako ng pulis. O di pahiya siya. Tay, pwede po ba tumigil na po kayo sa pagdadrugs? Bakit? Ikaw ba bumibili nito? Ha? Maayos naman tayo, di ba? Di ba? Buhay naman kayo, Buhay kayo sa piling ko! Tay, buhay nga po kami. Pero unti-unti mo kaming pinapatay. Dapat nga po nasa eskwelahan kami at nag-aaral Pero kinukulong mo kami. Sinisira mo at nandroga mo ang buhay nating lahat.
Pinapangaralan mo. Dal, tama na. Tama. Anak lang kita! Tama na. Anak, sige na, punta ka muna sa kwarto mo. Sige na. Ito bang tinuturo mo sa mga bata? Ha? Ba tinuturo mo sa mga bata? Ha? Hindi. Ito ba tinuturo mo sa mga bata? Tay, tama na. Ano ba tinuturo mo sa akin? Tay, tama na. Tay, tama na. Hindi ka ba nagtangkang tumakas, iwanan na siya? Maraming beses po. Sobra na yung pagtitiis ko sa'yo. Hindi ka ba naawa sa mga anak natin? Ako, matapos mo ako saktan, si Eileen naman yung pinalo mo. Kaya mabuti palayasan ka na lang namin eh. As tingin mo naman, papayag akong iwan niyo ako. Ha? Pwes, sisigaw ako dito hanggat may makarinig sa amin. Mga anak, tulungan niyo ako. Sumigaw tayo sa mga kapitbahay natin. Mga kapitbahay, tulungan niyo kami! Tulong! Mga kapitbahay! Tulungan kami dito, mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! Nakakulong kami dito! Hoy! Mga baliw! Hindi ko kayo titigil, ha? Gusto niyo bang ako magpatahimik sa inyo? Tay, wag! Wag! Tay! Ha? Wag! Wag mo tayo. Hindi ko kayo titigil, ha? Gusto niyo bang ako magpatahimik sa inyo? Tay, wag! Wag! Tay! Wag! Wag! Wag mo tayo. Del, please, wag. Maawa ka sa mga anak mo. Subukan niyo ako iwan, ha? Papatayin ko kayong lahat. Paano niya pinapaliwanag yung sarili niya sa iyo? Doon sa mga ginagawa niya. Meron ba siyang paliwanag? Kaya ko kayo kinukulong dahil ganun, dahil ganito. Wala naman. Wala talagang... Kung seloso siya, yung trip niya pong pagtakutin kami, ganon. Ana. Ana. Sige. Saksakin mo na ako. Kahit papatayin mo na ako, sige na. Maiintindihan ko. Pero gusto ko malaman mo na mahal kita, Ana. Marami akong kasalanan sa inyo ng mga bata. Tawarin niyo ko. Gusto ko magbago, Ana. Gusto ko na magbago. Patawarin niyo ako. Alam mong mali. Pero paulit-ulit mong ginagawa. Hindi ko alam kung bakit ganun. Gusto ko na magbago. Ayoko na ng ganito. Kaya lang ang dami kong problema kasi. Kaya droga lang naiisip kong solusyon. Ana. Alam mo kung wala lang tayong mga anak. Matagal ko nang ginawa sa'yo yung bagay na alam kong pagsisisihan ko sa dulo. Dahil sa paulit-ulit mong pambababoy sa akin! Patawarin mo na ako, Ana. Pangako, hindi na ako titingin ulit. Hindi na ako magdodroga ulit. Kahit kailan, hindi na ako gagamit.
Nakalimit mangako noon si Del na magbabagong buhay na siya. Pero oras na nasa impluensya na ito ng ipinagbabawal na gamot, ay nakakalimutan niya ang kanyang pangako. Del, ayoko. Pagod ako. Siya lang. Ayoko nga. Ano bang mo eh? Ano bang mo eh? Sabi ng pagod ako eh. Ikaw nga yan, ha? Siya lang. Tama na. Tama na. Tay! Nay! Tay, buksan mo yung pinto! Tigilan mo na yan, Tay! Maawa ka kay nanay! Tay! Tay, maawa ka naman kay nanay! Tay! Buksan niyo po ito, Tay! Tay, tama na yan, Tay! Tay! Hindi ka tumawag ng pulis, wala ka bang sinumbungan ng pulis? Pero sabi po ng pulis, mag-asawa naman pala to eh. Away mag-asawa. Away mag-asawa eh. Ayun, oo nga, ganun nga. So wala, pinauwi lang kayo. Dapat makaalis na tayo sa impyernong bahay na to bago niya pa tayo mapatay. Pero Nay, paano po natin gagawin yun? Nakuha ko na yung duplicate. Paano po si tatay? Baka kung anong gawin niya sa sarili niya kapag iniwan natin siya. Marco, mahal ko si tatay pero kailangan niya magparehab. Attorney, how do you deal sa mga ganong klaseng tao? Paano tamang paraan? Pag nararanasan nyo nang ina-abuse kayo ng inyong partner, dapat right away i-call out na yung abusive person na yon. Sabihin nyo po na mali ang ginagawa mo, nasasaktan ako, at mag-usap tayo ng maayos. Ang unang hihinga ng tulong ay yung mga kapamilya niya, kamag-anak, o kahit kapitbahay. Tapos, pag hindi po siya masyadong comfortable, meron naman po tayong mga government agencies po, gaya ng Philippine Commission on Women. So, pwede po sanang tumawag doon or mag-report. Ganun po. At syempre po, pwede rin naman po pumunta sa barangay. Dalian na, takbo! Hoy! Dalian mo! Hoy! Dali, halika na! Saan mo na? Dali! Marco, bilisan mo! Dali ka! Mga anak, kailangan natin bilisan para maabutan natin yung last trip pa Quezon. Halika na. Marco, wala na sa katinoan yung tatay mo. Naluto na ng droga yung utak niya, kaya kailangan niya nang magparehab. Kung sa akin hindi nga siya nakikinig, mas lalo hindi siya makikinig sa'yo. Pero tatay ko pa rin po siya. At malakas po yung pag-asa ko na magbabago pa siya.
Marco, hindi pwede. Paano kung saktan ka niya o di kaya patayin? Hindi niya gagawin yun. Kasi gagawin ko ang lahat para magbago siya. Kung kayo ni nanay, sinukuan niyo na siya, ako hindi ko susukuan si tatay. Marco, makinig ka. Sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka sa amin. Sorry, Nay, pero nagdesisyon na po ako. Tay! Marco! Tay! Ano ba ginagawa mo? Tay, nandito po ako! Marco, Tay! balik ka dito, anak! Tay, nandito po ako! Tay! Marco! Nay, tara na po. Umalis Tay, na nandito tayo. po ako! Pero si Marco! Nay, tara na po. Marco, halika na! Marco! Halika na, Tigilan mo sila! Tigilan mo sila! Marco, halika na! Tigilan mo sila! Tara na po. Halika! Marco! Halika kayo! Marco, halika na! Kuya, sa Tigilan mo yan! Tigilan mo yan! Tay, tama na po! Hoy! Mga wala akong tanong! Papatayin ko kayo! Tay, tama na! Papatayin ko kayo! Tay, uwi na po tayo! Papatayin ko sila! Tay, tama na po! Kayo lang dalawa ang May anak tumakas. po akong isa, sinasama po namin ayaw naman pong sumama. At naawa daw siya sa tatay niya. Aha. So, hindi mo sinama yung anak mong lalaki? Yun po ang naiwan kasi ayaw po talagang sumama sa amin. Pero sabi ko nga, babalikan ko na lang po sana. Kumain ka muna. Eh, hayop naman pala talaga yung lalaking yan eh. Ano yung ginawa niya sa'yo? Nay, nag-aalala ho kay Marco. Dapat ho hindi ko siya iniwan eh. Dapat ho mas pinili ko siyang sumama sa amin. Lola, baka kung anong gawin ni tatay kay Marco. Hihingi tayo ng tulong sa pulis para mabawi natin ang kapatid mo. Marco? Marco! Nay! Marco! Marco! Nay! Marco! Nay! Tulong! Tulungan niyo kami! Tulong! Miss! Si nanay! Miss! Nay! Gising, Nay! Dahil natin sila sa ospital! Tulong! Miss! Tulungan niyo kami! May nakilala po kasi ako doon na tinulungan po nila kami. Marco! 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 Nay? Balik kayo. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Opo, Nay. Hindi naman po ako sinaktan ni tatay simula nung umalis kayo eh. Nasaan ang walang hiya mong ama? Kakasuhan ko yan. Lola, sandali lang po. Huwag mo sabihin sa akin, hindi mo siya kakasuhan. Pagkatapos ng lahat na ginawa sa inyo ng nanay mo, anak, ipaglaban mo ang karapatan ninyong mag-iina. Nasaan ang tatay mo? Tay? Dad? Marco, ano nangyari sa tatay mo? Nabaliw na po ang tatay.
Tay? Tay? Wait! Huwag kang lalapit! Baka saktan ka niyan! Ay, hindi po yan, Lola. Di ba, Tay? Ha? Behave ka lang, ha? Yun, no? May pulis. Ha? Oh, huwag kang mga away, ha? Behave ka lang, ha? Para hindi magalit yung mga tropa mo, ha? Marco, anak, patiwarin mo ako kung iniwan kita. Kinakailangan ko lang kasi talagang gawin yun dahil hindi ko na matansya yung galit ng tatay mo eh. Naiintindihan ko po yun, Nay. Choice ko rin naman po na hindi iwan si tatay eh. Sinubukan niya naman pong magbago nung umalis kayo. Pero bumalik pa rin po siya sa pagiging adik eh. Kaya tinakwil na rin po siya ng sarili niyang mga magulang at kapatid. Tay. Tay, ako to si Arlene. Anak mo. Tay, naaalala mo ko? Si Arlene to. Ma'am, sir. Kailangan na po namin siyang dalhin sa presinto. Sama ko, no? Sige. Ay, sama ka muna sa kanila, ha? Ha? Behave ka lang. Sama ka muna, ha? Yung kadena po. Tara na po. Behave ka lang tayo, ha? Ha? Sama ka sa kanila, ha? Ay, behave ka lang, ha? Ay, makinig ka sa kanila, ha? Behave ka lang. Ha? Ano na pong mangyayari kay tatay? Sabi ng mga pulis, dedetain muna siya. At aantayin natin yung pasya ng judge kung ano yung mangyayari sa kanya. Nay. Gagaling pa kaya si tatay? Tanging Diyos lang ang makakaalam, anak. Kung babalik pa ang tatay mo sa dati. Ang importante ngayon, makakapamuhay na tayo ng payapa at walang takot sa kanya. Anong maiiwan mong advice? Sa mga katulad ko po na inabuso ng asawa, sinasaktan na wag na po nila hintayin na mangyari pa, mapahamak pa ang buhay nila pati mga anak nila. Magsumbong na po sila sa pinauupulan. Kaya po nilang iwanan nila. Thank you very much. God bless you. Thank you po. Thank you po. Sa mga kapwa ko kababaihan, hindi na po uso ngayon ang martir na asawa, at hindi na rin uso yung rason na tinitiis ninyo ang mga pang-aabuso at pananakit sa inyo ng inyong mister dahil gusto nyong manatiling buo ang inyong pamilya, o di kaya umaasa kayo na magbabago pa ang mister ninyo balang araw. Paano kung hindi? Paano kung lumala ang pananakit niya at buhay mo na ang maging kapalit o buhay ng mga anak mo?
Huwag mo na sanang hintayin na mangyari pa ito at humingi ka na ng saklolo sa barangay at mga otoridad sa lalong madaling panahon bago pa maging huli ang lahat. Iyong pakatandaan, pinakamahalaga ang kapakanan at kaligtasan mo at ng iyong mga anak. Ngayon, bukas, at magpakailanman.